Bakit ka pala tumakbo kung wala kang alam sa batas? Masakit ba yon para sa'yo? Hindi. Ikaw nga mismo magsalita, matindi din eh. Kung ikaw magbatikos, okay lang. Pero kung ikaw batikusin pala, ayaw mo na. Magagalit ka. Alam niyo, Lods, napapansin niyo kapag si Senator Erwin Tulfo, pag natatrap siya, diba? Pag nasusupalpal siya, natitrigger siya, nagagalit, umiinit, dinadaan agad sa palakihan ng boses, panggigigil. Nakakala niya parang nasa radyo, sa TV siya. Mali. Senador yan eh. At the same time, ang akala niya, pag tumaas boses niya, maglalakas-lakasan siya ng loob po dyan sa Senado, na akala niya mababagong naratibo. Oh, bend the law. Ba? Nakakalimutan niya na mas lalo siyang nadidiin. Mas lalo siyang binabantayan. Tinitingnan ng taong bayan. Na napapakita lang na bastos talaga itong si Erwin Tulfo. Sa mga tunay na usapin, debate, diskusyon, mabilis uminit. At lalong-lalo na, nag-trigger sa kanya nung sinabi ni Senator Marcoleta, ang mahirap sa ating mga kasamahan na walang karanasan o legal background. Masama ba yun? Totoo yun. Totoo ang sinabi ni Senator Marcoleta. Nagsasabi na siya ng totoo. Hindi niya lang kasi matatanggap. Sa halip na tanggapin niyang katotohanan at magpasalamat siya at kahit papaano, di ba? Kasi ano naman yan eh, opinion yun, which is tunay, katotohanan. Bakit ka magagalit? Ipakita mo, sana ang kagandahan doon, ipoprove niya na mali si Senator Marcoleta. Bakit? Ito, ano ang pinagkaiba ni Senator Robin Padilla sa mga itong mga bulok na mga senador na piling magaling pero walang alam? Totoo. In short, mga bobo. Ito si Senator Robin Padilla, ganito yung kasimple. Tahimik pero sa tuwing may kakulangan, nagtatanong. Pag hindi alam, nagtatanong, nagkukonsulta bago siya magsalita. At sa tuwing sasabihan din siya, hindi siya nagagalit. Pinapakinggan niya, nagsasalita sa kanya. Kung may katotohanan, pinapakinggan niya. At lalong-lalo na kung talaga may pagbabago para sa kanya, sinusunod niya. Tinatanggap niya. Pero itong si Senator Erwin Tulfo, sir, mahiya ka naman. Kami din nagpapasahod sa iyo. Hindi lang naman minorya eh. Hindi lang yung ilan. Buong sambayan ng Pilipino, bumabati ko sa iyo sa hindi, pro man o against sa iyo, dapat naman irespeto mo. Pakinggan mo rin. Ang problema kasi, naging one-sided ka na. Ikaw na rin, halatang halata ka na. Hindi na tamang paninindigan mo, Mr. Tulfo. Ngayon, kailan ba nagiging mali ang pagsasabi ng katotohanan? Kailan ba na nagiging masama ang nagsasabi ng katotohanan? At mismo dapat magpasalamat ka kay Senator Marcoleta para mabuksan ang isipan mo na mag-aral ka. Totoo naman. Bakit ka pala tumakbo kung wala kang alam sa batas? Masakit ba yon para sa'yo? Hindi. Ikaw nga mismo magsalita, matindi din eh. Kung ikaw magbatikos, okay lang. Pero kung ikaw batikusin pala, ayaw mo na. Magagalit ka. Kakaiba din kayo Hindi yan ganun tama. Pasalamat ka, binigyan ka ng pagkataon ngayon, sir. May 6 na taon ka dyan sa paglilingkod. O sigurado ako, hindi ka na magtatagal dyan sa termino mo at hindi na maibabalik ang tiwala ng tao sa'yo. Sigurado po yan, Mr. Tulfo. Kaya makinig ka rin kahit papano. Kami nagpapasahod sa'yo. Huwag kang magsusuplado-suplado. Huwag kang maging maldito. Huwag kang maging arrogante, sir. Alipin kayo ng taong bayan. Pinaglingkuran nyo kami. Pinapasahuran kayo namin.